clarify that for those who are questioning or criticizing the investigations or the inquiries. Yes, Senator Joel President. Villanueva is recognized. Thank you very much, Mr. President. May I just be allowed also to join the party and find out if our mentor, our good friend, our Senate President Pro Temp, Senator Ping Lacson would yield to some questions from this humble representation. Certainly, from the distinguished gentleman from Bulacan. Thank you, Mr. President. First of all, at the onset, again, as I mentioned last time when the gentleman from Cavite delivered his privileged speech, I am deeply grateful and appreciative of his desire to ferret out the truth, and most especially, not just to point out the real culprits of this multi-billion, if not trillion, well-oiled machine being perpetrated by syndicates in our country. I'd like to put on record, Mr. President, my deep thanks and gratitude kasi sa pangalan po ng mga kababayan natin sa dakilang lalawigan ng Bulacan. And nung kanina po habang nagsasalita kayo, Ginoong Pangulo, touch na touch po ako kasi ako na mismo yung nagsabi dito 2023 na paulit-ulit na lang po ito. And 2024, in fact, binanggit ko din po, Ginoong Pangulo, na yung mga kababayan ko. And even I, Mr. President, even I actually thought wala na talagang mangyayari dito dahil masyado ng embedded yung sistema ng korupsyon, lalong-lalo na po sa flood control. Maraming salamat, Ginoong Pangulo, doon din sa binanggit kanina ni Senator Ping na importante yung resibo. Importante na sa pagbabanggit ng mga individual, not because my good name was mentioned a while ago, Mr. President, pero talagang tama po yung sinabi ni Senator Cayetano na ganun ho yung sitwasyon ngayon. If you cannot convince them, confuse them, bring out names, walang ebidensya, walang resibo. Kaya po kanina yung binanggit ko, and I'm not just defending myself, na I'm not just categorically denying it, but saying na may resibo tayo and very easy to verify itong mga documents. So I appreciate it, Mr. President. Let me also put on record, Mr. President, matagal na naman, Ginoong Pangulo, Senator Ping, you have known me for as far as I can remember when I entered politics. Nagsimula pa tayong magkasama doon po sa ease of doing business. Nang ease of doing business, nagsimula po tayo dun sa Anti-Red Tape Act. Bagitong-bagito po ako bilang kongresista. Bagitong-bagito po ako bilang kongresista nung tinulungan niyo po ako nung lumabas din ho yung pangalan ko. At kayo ho, and a lot of people don't know about this. You helped me by connecting me to NBI agents and those experts who can actually clear my name dahil sila yung nakakaalam. Ano nga ho ba tawag doon sa yung handwriting experts? Handwriting experts, Mr. President. So salamat po, Mr. President. 2019 pa po nawala yung complaint na yun, and kayo po yung dahilan. And I rose here again, Mr. President, because I wanted to find out and learn again from you being an expert investigator, Mr. President. Alam niyo po, yung binabanggit niyo po kanina, I have two questions lang kanina, three questions, Mr. President, but the two questions were already raised by Senator Cayetano. Ang one question ko lang that I would like to raise is, yung pong binanggit niyo kanina doon po sa text message niya, Yusek Cathy Cabral, and inulit ko po if you can show it again, sinulat ko po dito, nakalagay dito, ma-vet ko, redundancy, overlap, prior funding, and correct location. Binanggit din ni Senate President Soto yung kahalagahan ng ginagawa natin dito. We are here in aid of legislation, kaya tayo nag-iimbestiga. Ang tanong ko lang, Ginoong Pangulo, Mr. President, sa gentleman from Cavite, doon po sa text ni Yusek Cathy Cabral na mabet ko yung redundancy, overlap, prior funding, correct location, etc. Nagawa po ba ito dito sa sinubmit na 2026 NEP? Kasi tinitignan ko lang po itong NEP na sinubmit.
sa sariling gana po ng aking pagsasaliksik, napakadami po ng redundancy, overlapping, prior funding at correct location, Mr. President. Yes, Mr. President. Kaya naman po pinayagan natin na magsabit ng errata yung agency, which is the DPWH in this case. Pero hindi tayo bound na sundin lahat yung kanila sasabit na errata, of course, because it is already within the jurisdiction of the Congress to deliberate or examine, analyze the National Expenditure Program. Kaya nga po nakapagsabi ako noon na hindi po pwedeng ibalik yung buong NEP because in the first place, hindi naman po yun budget measure, yun po ay proposal lamang. Yes. At binigyan na sa atin ng executive branch at it's up to Congress to make amendments. Ano? But then, kasi masyadong voluminous, minabuti natin na okay, papayagan namin kayo at si Secretary Vince Dizon, sabi niya by September 15, ready na siya na ibalik yung o isabit yung errata. But the National Expenditure Program remains with us. So, kinurek ko po yun kasi ang sabi ng House, altogether balik yung NEP which is not allowed. Ano? Yeah. Hindi ito against procedure po ito. Bawal po remand. Bawal ng remand. Tama, Okay, tama. Mr. Bawal ng remand. Thank you, Mr. President. And as I cannot agree more with the statements made by our distinguished colleague. I totally agree. But baka sabihin din po ng mga nakikinig, naisip lang yata ni Joel yan. Thank you for showing it again. Yang naisip lang yata yan ni Joel, no? Kasi yung binabanggit po ng DPWH at dun po sa text message na ating pinag-uusapan, sabi ho, para mabet for redundancy, overlap, correct location and alignment to national priorities consistent dun sa menu. Dun sa NEP na... Ang tawag po rito, sugar coating. Thank you, Mr. President. Para mas magandang tingnan na hindi naman arbitrary. Kunyari po. Yeah, Kasi kunwari. gusto kong sabihin at muli, para to put on record, Mr. President, na tayo dito sa Senado, nagtatrabaho tayo. Tayo sa Senado, when we speak, we have receipts. May resibo po tayo. No? For example po, dito sa NEP ng 2026, gusto ko lang banggitin, no? I can name at least 10, Mr. President. 10 na double appropriations, no? At overlapping. Siguro, unahin ko yung dun sa Malabuyok, Cebu. Dalawa po yun sa page 1259 at 1259. Pareho po, no? Doon po sa Kapas Tarlac, meron din po dalawa, page 1306 at 1306. Doon po sa Muntinlupa, Sukat, 145, 145. Pareho din po. Lapu-Lapu City, dalawa din po, page 1588, 1588. At ganun din po, dun sa Lapu-Lapu City, tatlong doble ito. So, 6. 6 po yung item, pero halos pare-pareho po, no? I think si Senator Zubiri would also want to look into this. Sa Bukidnon, meron din po 1435 at 1485, page 1435, page 1485. Ito po ay Barangay Road po ito, 50 million and 10 million. So ito lang po yung gusto kong sabihin, Mr. President. No? I wanted to share this because if you recall, Mr. President, distinguished colleague from Cavite, I made this question last time about putting the budget in the NEP. And kayo mismo sabi nyo nga po, it's already been happening and maganda nga po na pinakita nyo to. In aid of legislation, paano ho ba natin ito i-stop, Mr. President, na dun pa lang sa NEP, tila baga hindi na nasusunod yung executive. Dahil kung tama po na pinapakita nyo po ito, inilalako na nga po inilalako na po nila, and chances are hindi lang po kay Senator Soto, sa ibang senador at sa mga kongresista. And if this happens, ang legislator naman, kung makita for example na isang ghost project yung nangyari, tulad po ng nangyari ngayon sa aming lalawigan ng Bulacan, napakadami po, madideny lang po easily nung isang legislator, sasabihin hindi kanya yun at executive, Mr. President. So again, Mr. President, I am here to look into the truth. Paano natin mahuhuli itong mga miyembro ng sindikato na ito na umiikot para
gahasain ang kaban ng ating bayan, Mr. President. Mr. President, merong transparency hub yung DBM, pinutap nila, no? Ang sa ngayon, hanggang NEP lang daw. So I suggested during the DBCC hearing, I think that was the second hearing, na-expand nila all the way to the GAA, yung sa enrolled bill. Ang problema nila, they cannot also dictate on the legislators, meaning both houses, na maging transparent to identify the proponents of the amendments. Kasi kung wala tayong record, wala tayong minutes, wala tayong transcript, hindi talaga natin matitrace. So it's up to us, no, as a body, anyway, collegial tayo, baka pwedeng we set the example in the upper house na kung saan we identify each and every member of the Senate to identify himself na siya yung proponent ng isang particular or several amendments na sinabit sa chairman ng Finance Committee. And we hope sana yung House of Representatives will follow suit. Kasi without the other house, kalahati lang yung effort natin. Dahil kung ayaw rin mag-identify ng mga individual congressmen, kung sa kanilang galing yung amendment, yung proposed amendments, wala rin. Kasi doon po nawiwili actually. Pero if we can only, make it a point na each and every proponent of any amendment is properly identified. Sinabi ko na rin po ito, at least merong shared responsibility. At kung ako yung nag-introduce ng amendment, babantayan ko dapat yung proyekto kasi baka magkaloko-loko, may balik sa akin. Yeah. And I hope we can be one in this effort, Mr. President. I am with you, Mr. President, distinguished colleague from the great province of Cavite. It's just that nanlata ako nung sinabi nyo na at pinaalala nyo sa akin na it takes two to tango na kailangan both Definitely. houses, Mr. President. Because ako ho, for example, Mr. President, perhaps I could be exhibit A, Mr. President, of what has been happening. Because easily they can pinpoint anyone na ito project mo, etc. Without having anything, Mr. President. While if we are to propose an amendment and say this is my amendment and you defend your advocacy on the floor, then there's no way na pwedeng mag-imbento against anyone here in the Senate. When I responded to you na it takes two to tango, ang gawin lang natin, let's follow the lead of the Senate President. Kung may nag-offer, i-reject natin. O di isa lang yung nagtatango, hindi mabubuo yung sayaw, hindi ba? But if the legislator being offered to make insertions, nag-bite siya at nagbigay siya, and then sira na yung kamada. But if the senator or congressman would deny such offer or request, then it will not happen, Mr. President. As in the case of the Senate President, he declined, so hindi nangyari. Pero kung nagsabit siya ng 500 million as of now, sabi as of now, for now, sabihin, may karugtong pa yan. Kung humirit pa siya ng, pwede bang another 500 million? Di 1 billion yung naka-insert sa kanya doon. But he declined and he rejected right away. So first off, sa atin na rin magsimula yung initiative. Even if offered, we decline. And even if it takes two to tango, at least malinis ang konsensya natin at kaya natin sabihin na buhay ang moral issues ng institusyong ito. Mr. President, I'd like to thank the gentleman for entertaining these representations, questions and query. I pray, Mr. President, na gaya nung sinabi ko po kanina, the past 2 years, mismong ako, Mr. President, nagdududa na kung may mangyayari po dito sa flood control. And I'm glad... Wag po tayo magduda. Panawagan ko nga po, no? Yun yung parang downer sa atin eh. Pag nakarinig tayo ng mga netizens, wala yan, walang mangyayari. Then, na-drag down na tayo sa ganung pag-iisip. And I'm But, saying this, Mr. President, because when you run, I told you about it, na I want to win and make sure na may mangyari po dito sa ating advokasya. And the main reason why I'm saying that, Mr. President, is I am a living testimony na halos sumuko na, Mr. President. 3 taon na po ako na nagsasalita ho dito.
sa bulwagang ito, sa committee hearings, etc. But right now, Mr. President, and I believe that the Lord has sent you in this institution to help us not just ferret out the truth, but come up with concrete solutions, Mr. President. I heard, Mr. President, also just a point of information that the DPWH Secretary will file cases against this Assistant District Engineer. I told him that, Mr. President, that we will provide the damning evidence. No? Yes. Not only here, but this morning he flew to Oriental Mindoro, and he told me last night. And right away, I told my staff, you provide all the information, all the evidence that we have to the staff of Secretary Vince. So when he goes to Oriental Mindoro, tumbok na niya yung pupuntahan niya. And he told me last night, he will do exactly the same thing that he did in Bulacan when he visited. Right away, dinismiss niya yung si Henry Alcantara. Yes, Mr. President. And other than that, Mr. President, just a point of information, kanina ho binabanggit ni Senator Cayetano, may COA report na po dun po sa mga ghost projects ng Wawaw at ng Sims at ng Diskaya. So, yun lang po. This was the same COA audit highlight report that we subpoena during the first committee hearing of the Blue Ribbon. Thank you again, Mr. President, and I'd like again to congratulate and thank the gentleman from Cavite. I am one with him in pursuing justice, especially for may kababayan si Bulacan. Maraming salamat, Ginoong Pangulo. Thank you, Mr. President. Mr. President, next to John interpolate Pineda. is a gentleman from Pampanga, Senator Kiko Pangilinan, after which will be Senator Erwin Tulfo and then Senator Risa Ontiveros. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President, Majority Leader. May I know if the good senator from Cavite, my co-Caviteño, him being a natural-born Caviteño and me being a naturalized Caviteño. And also batchmate 2001, Mr. Yes, President. my mista in the Senate, batch 2001, would be willing to answer a few questions. Willingly, Mr. President. Yes, thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Unang-una sa lahat, we congratulate once again Senator Lacson for his well-researched part 2 of his privileged speech on and his expose on the flood control projects. And we're thankful that he has very clearly spelled out the possible options and next steps in terms of filing cases, criminal cases against those involved in this massive, unprecedented plunder of government flood control projects. May I know if maybe this will help guide, likewise, the soon-to-be chairperson of the Committee on Public Accountability, the Blue Ribbon Committee, on the matter of warranties and performance bonds. Because as I understand, I was able to sit down with former Secretary Babe Singson to consult him and to better understand, the lay of the land in terms of this problem of flood control projects gone wrong. That there are warranties as to contract prices under the procurement law, as well as warranties for failed projects. If I may quote, this is the 2016 revised implementing rules and regulations of RA 9184, or the procurement law. For contract price and warranties, it states 62.2, for the procurement of infrastructure projects, the following warranty shall be made from the time project construction commence up to the final acceptance. The contractor shall assume full responsibility for any damage or destruction of the works, for safety, protection, security, convenience, third parties, as well as work equipment. And it states 1 year from project completion up to the final acceptance, or the defects liability period. So the following shall be responsible, for example, for structural defects. Nakita natin dun sa
sa mga picture na substandard, etc. Major faults, flaws, deficiencies in one or more key structural elements, etc. Contractor is liable for warranties. Consultant, procuring entity representative, project manager, third parties. And the warranty against structural defects for semi-permanent structures is 5 years. So in other words, if the projects were 2022, 2023, 2024, pasok pa siya dun sa 5 years. Building types, concrete asphalt roads, concrete river control, drainage, irrigation canals, river landing. And ang kanyang mga warranty would be 5%, 10%, or 30% depending on the form of warranty and security. Hindi ba dapat based on what we have found out so far, may kilos na ang ating gobyerno para i-enforce itong warranties na ito sa mga napakaraming proyekto na na-uncover natin na substandard o kaya ghost projects. The bigger problem, Mr. President, is we have a law, but it is not being followed. Yun na nga. That is the problem. Yes, but in this case, hopefully, perhaps during the committee hearings, we can ask the status of whether or not these warranties are now being enforced. Kasi malaking halaga eh. Very Third- good point, Mr. President. We should raise that. So amount of warranty security should be 30%. Surety bond callable upon demand issued by GSIS, for example. It shall be denominated in Philippine pesos. And ito po, isang remedyo, penalties and warranties that the government can run after the contractors. As well as, I think, kung may warranty yan, sino ang mga, is it insurance companies, guarantee corporations? Yes, meron pong insurance eh. Ang problema, sino yung agency responsible for invoking or implementing yung mga warranties na ito? Eh yun ding agency na corrupt eh. Exactly, and that's why with the new Secretary of Public Works, Yes, high Perhaps hopes, Mr. President. we can inquire as to how to go against, go after itong mga substandard structures, construction infrastructures of flood control projects, and make them pay. Sabi nga nila, yes, baka imprisonment is an option. It will take some time, but perhaps the warranties in the millions will be more immediate, and therefore the monetary punishment will be fast and immediate. Yes, Mr. President, and probably kung medyo recidivist na, perpetual absolute blacklisting. Blacklisting, yes, we support that. Kaya dito sa warranties na ito, pwedeng habulin ng gobyerno, ng public works ang ating mga contractor at yung kanilang mga surety companies para makolekta, maihabol man lang ang ilang halaga na nalustay. That would be immediately makaka-recover at masasaktan din itong mga contractor na ito dahil sila ay kahit paano hindi man sila nasasampahan pa ng kaso, eh meron ng mga penalties na pwedeng ma-recover. Yes. Senator Risa Ontiveros is recognized. Salamat, Mr. President, and with the indulgence of the two gentlemen on the floor, just an additional point of information, baka useful po dito sa current topic na tinatalakay nila on the warranties. Naalala ko po, Mr. President, dun sa pangalawang hearing ng Blue Ribbon Committee, dun sa privilege speech ni Senator Lacson, sinabi po ng DPWH na flood control projects are classified as semi-permanent structures having a 5-year warranty period. Samantala daw yung mga permanent structures tulad ng mga kalsada, tulay, lalo na ng mga tulay, have a 15-year warranty period. So if that's at all useful, Mr. President, for the record. Salamat po, Mr. President. So pwede palang habulin yung kabagan 15 years. Yes.
for permanent structures and for semi-permanent 5 years. Yung mga flood control projects ng 2022, 2023, 2024 which are considered semi-permanent hanggang 2027 pwedeng habulin. At malaki ang magiging pondo na yan. At I think we should ask Secretary Vince Dizon kung ilan na yung nasunod natin sa batas regarding warranties. Yes, We can request him to submit a list of yung nakolektang warranties or pinaulit sa mga contractor based on the warranties. kasi yun immediate, mas mabilis yun kaysa sa itong of course we have to file the necessary cases but we know it may take some time pero ito mabilis ang parusa dahil warranties yan at pwedeng kolektahin. Thank you, Mr. President. Thank you, Senator Lacson. Thank you, Mr. President. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Well, the good gentleman from Cavite and former top cop of the country yield to some questions. Certainly to the gentleman from Palawan. No? And ikaw ba, Isabela, o si Rafi? Sorry. Palawan and the entire Philippines. Entire Philippines. That's Thank you, Mr. Senator Rafi. President. Anyway, Mr. President, the gentleman from Palawan, from Cavite mentioned about cash converted to chips and chips converted to cash. Tama po ba ang pagkaintindi po namin na yung mga cash na hawak ng mga DPWH district engineer, assistant district engineer, yung mga nasa first district ng Bulacan, nagdadala po ng pera milyon-milyon sa casino at ipapalit po ng cash. Kunwari ilalaro nila yung daan-daang milyon. Pagkatapos ng ilang oras ay babalik na po sila, papalitan nila muli yung cash para maging cheque na para pag-deposit nila sa bangko, cheque po ng casino ang nakalagay. Tama po ba yun, Mr. President? That is correct, Mr. President. That's the money laundering scheme that they employed, that we suspected at least, no, na in-employ nila. Dahil may report kami na pinakamalaking cash na nadala nila, and this is not uncommon. Pag pumasok ka sa casino, 400 million pesos, Mr. President. Talagang hilahan ng mga maleta dyan pagpasok sa casino, and the casino employees, even the security people, don't mind because those are customers, especially yung mga pasado na sa know your client category. Hindi talaga iniintindi na yon. So they can bring as much cash as they can, and it's welcome. But these are being monitored, Mr. President. Meron niya kasi yung PAGCOR and casino itself, meron silang means to monitor. And yung report nga namin, naban pa nga itong grupo nito sa isang casino kasi nasuspetyan sila na nagma-money laundering lamang. Kaya nag-casino hopping na sila. So Mr. President, ibig sabihin po, may kinalaman din itong mga land-based casinos natin because they allow this kind of operations. Alam ko pong dapat po may tinatawag sila know your client. Pero nasaan na po yung know your client? Di po ba dapat magtaka po ang casino bakit itong si Mr. na hindi naman kilala, hindi naman po ito tycoon, may dalang 400 million at nagpapalit ng pera sa kanilang cashier, Mr. President? Ang mahirap kasi, Mr. President, gumagamit ng mga aliases eh. So there's no way for the casino operators to find out yung real identities. Kami nga po medyo natagalan before we found out yung kanilang real identities. It took time actually. No, may konting alam niyo na, konting investigasyon, konting contact, nagbibigay ng information before we actually found out sino ba si Henry Alcantara, Joseph whatever. So yan po yung problema rin ng casino, and meron pong batas actually na making the casino operators also criminally or civilly liable pag pinayagan nila na yung government officials makapasok at makapaglaro. Meron ding shared liability yung casino operators. But what can they do kung aliases naman yung ginamit? And these people were able to build their credibility or their reputation as being
really big time gamblers. Yan po ang susunod ng tatalakayin ng aming komite, Mr. President, yung pong games and amusement. Sa susunod po namin pagdinig, ipapatawag po namin itong mga casino na ito. Anyway, Mr. President, maaari po bang malaman kung ang Anti-Money Laundering Council ay nakapag-file na po ng reklamo sa DOJ or Ombudsman para sa pagsasampa ng kaso ng money laundering offenses sa mga opisyalis na ito? At kung wala pa, bakit po mas nauna po kayo at yung council natin ay hindi pa po nakapag-file, Mr. President? As we speak, Mr. President, they already have a scheduled meeting with the newly designated Secretary of Public Works, Secretary Vince Dizon. I think meron na silang nakaset na schedule para mag-coordinate along this line. Nararapat po ba, Mr. President, na matignan din ang bank deposits ng BGC Boys? Ano po ang pumipigil sa atin? Alam ko meron tayong batas na bank secrecy law. Pero paano po ito, Mr. President? I believe that they are looking into this. If they don't have the records yet, they're already investigating. Ang problema po kasi sa Money Laundering Act, Anti-Money Laundering Act, kailangan may mga predicate crimes. Of course, casinos, in view of the amendment, covered persons na po ito juridical person yung mga casinos. So pag lumampas ng 5 million pesos, agad-agad natitrigger yan at inire-report sa Anti-Money Laundering Council. Mr. President, sang-ayon po ba kayo na ito pong napakaraming problema sa government infrastructure, lalo na po dito po sa mga flood control, ay kailangan na po madaliin at silipin at kailangan pong sampahan po ng kaso ang mga taong ito, Mr. President? That's actually my recommendation, Mr. President. That's why we gathered all the damning or if not solid evidence, para pag turn-over namin ito sa independent commission, once it is fully constituted, then they can have an easy, they have the means to file immediately cases for preliminary investigation by the Ombudsman or the DOJ. Ngayong araw po kasi, Mr. President, ang inyong pong lingkod ay naghain po ng isang resolusyon, Senate Bill number 1215, also known as Infrastructure Anomalies Investigation Act of 2025, na dapat po magkaroon ng independent body para maimbestigahan, hindi lamang po executive order na ginawa po ng Pangulo. Sang-ayon po ba kayo rito, Ginoong Pangulo? Definitely. Let's institutionalize the existence of the independent body to investigate all probable defective infrastructure projects, not just flood control projects, but all infrastructure projects, Mr. President. May pamamaraan po ba, Ginoong Pangulo, na masampahan na ang mga taong nabanggit, mga opisyales na harap-harapan na pong umamin sa Blue Ribbon Committee ang kanilang tinatawag na pagnanakaw po, pati paglalaro sa mga kasino, maging mga kontraktor kahapon po ay nagtuturoan na at aminado na po na talagang daan-daang milyon ang dumadaan sa kamay nila. May pamamaraan po ba tayo dito sa Senado para makapagsampa o makapagrekomenda na masampahan po sila ng kaso ng Department of Justice o di kaya ng Ombudsman? Definitely, Mr. President. Basta't meron tayong sinabit sa kanila na mga ebidensya needed to file complaints against these people, then mangyayari po yun. In fact, si Secretary Dizon, di ba, nag-ano na siya ng administrative case against Henry Alcantara on account of his own admission that he was playing in the casino. So agad-agad, nagkaroon ng basis, summary dismissal. The others, I think, susunod na po yun kasi nga, ibibigay namin sa kanila yung aming record na nanggaling sa PAGCOR na kung saan labas-pasok sa casino itong mga ito using aliases. I stand corrected, Mr. President. Yung Senate Bill number 1215 po, co-author po tayo ni Senate President Soto. Siya po ang lead author po rito. But anyway, nag-file din po tayo ng 10 mga panukalang batas para makatulong po sa walang problema ng flood control. Sinusuportahan ko po ang privilege speech ng ating butihing senador mula sa Cavite. Maraming salamat, Mr. President. Maraming salamat po. Tulong-tulong po tayo. Senator Risa Ontiveros is recognized.
Salamat po, Mr. President.